Dear Dr. Love, kumusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalusugan, palagi, gayon din ang family ninyo. Anyway, ako po si Grace, 30 anyos, dalaga, mula sa Bulacan. Simple lang naman po ang concern ko at gusto ko lang baliwanagan tungkol dito. Ako po kasi ay lumaki sa henerasyon ng mga batang napapalo para madisiplina. Corporal punishment, kumbaga. I must admit, I have my share of kalokohan when I was young, kaya napapalo ako ng magulang ko. And growing up, I never took it against them. As a matter of fact, thankful ako dahil lumaki akong may takot sa Diyos at alam kung ano ang tama at mali. May pamangkin po ako sa pinsan, 3 years old po siya. Pinsan ko po ang nanay ng batang ito at sa iisang compound lang po kami nakatira. May times na nakikita kong nagtatantrums ang bata at pasaway sa mga magulang kung ano ang gusto, yun ang nasusunod. One time, kumain po kami sa fast food at bigla na lamang nagtantrums ang bata at naglupasay sa sahig. Kapag kinakausap siya ng maayos at sinasabihan, mas lalong lumalala ang tantrums. Normal naman siyang bata at hindi special child. Minsan akong sinabihan ng nanay ng bata na bakit hindi nila paluin ang anak nila. Minsan kong sinabihan ng nanay ng bata na bakit hindi nila paluin ang anak nila para madisiplina. Sinabihan ba naman ako ng hindi pa raw ako kasi isang ina kaya ako nasasabing dapat paluin ang bata. Tumahimik na lamang po ko hanggang sa patuloy ko pa rin nakikita nagwawala palagi ang anak nila at sumusunod sila sa gusto ng bata. Nalaman ko ring tatay pala ng bata ang ayaw paluin ang anak para madisiplina. Hindi naman sa nakikialam ako, Dr. Love, natatakot lamang din ako na baka masanay ang bata at gustong laging nasusunod at napagbibigyan hanggang sa paglaki nito. Hindi ko lang din alam kung dahil sa differences po ba ito ng generations, kaya no para sa kanila ang corporal punishment. Nasaan ba po ang konseptong spare the rod and spoil the child? Baka lamang din kasi hindi na maagapan kapag nakasanayan na ang ganitong behavior paglaki ng bata. Ano po ang masasabi ninyo sa sitwasyong ito, Dr. Love? I'm pretty sure you have your own words of wisdom as a parent and grandparent yourself. Salamat po in advance and more years sa inyong radio show. All the best, Grace ng Bulacan. Salamat, Grace. Nako, napapanahon. Napapanahon ang iyong liham kasaysayan. Thank you, Grace. Ako'y bunga din po ng pagdisiplina ng mga magulang ng corporal punishment kung tawagin natin. Pero hindi naman ako nakaluhod sa munggo. In school, when I was younger, nakatayo kami pero nakabuka ang mga kamay pero may libro sa dalawang palad namin. At pag bumababa, pinapalo kami ng teacher. Oo. Noong araw, pwedeng paluin ng mga bata. Nakaw, andyan ba naag po nung araw? Hinihila ang patilya ng teacher ko. Hinihila ang aking patilya. Ang tatay ko is a very, very strict disciplinarian. Ang tatay ko nagturo sa akin kung paano mag-carpentry, woodworking. Hindi ako marunong humawak ng martilyo, kaya high school na ako noon eh. Hindi pa ako marunong magpukpok ng martilyo sa pako. Pag ako'y nagpupukpok, laging nababaluktot ang pako. Sabi ng tatay ko, mali kasi ang hawak mo sa handle ng martilyo. Yun. So, sige. Pinagpako ako ng tatay ko. Hindi na naman tumama. Sa galit ng tatay ko, kinuha niya ang martilyo sa kamay ko at ipinukpok sa ulo ko ang martilyo. Dito. Ngayon, meron pa ako ditong scar
at tumulo ang dugo niyan. Nangatugan nanay ko. Akala niya nabasag ang bungo ko. Hindi, matibay ho ang bungo ko. Okay, well, ganyan ang mga tatay namin, mga nanay namin sa disiplina. Pero ang style nila, pag dinidisiplina ka, sinasabi sa'yo ang problema na maling ginawa mo. Kaya tumatanim sa isip namin. Dinisiplina kami ng nanay ko sa bahay. Kagaya nung 2 days ago, nakita ng aking manugang na ako'y nagtatahi ng aking pantalon. Hinabaan ko yung pantalon ko eh. Sabi ng manugang ko, dati marunong ka magtahi ng pantalon sa kamay? Sabi ko, marunong ako maglaba, marunong ako mamlansya, marunong ako magluto, marunong maglinis ng bahay and everything. Disiplina yan ng nanay ko. Now, meron akong anak, si John Joseph, na nasa Amerika. When he was, 4 years old, bago ako umalis ng Amerika, sinama ko siya sa grocery, Target. Alam mo naman sa grocery, di ba? Inilalagay sa grocery yung mga makukulay na mga lollipops, mga chocolates, doon malapit mismo sa cashier para makita ng mga bata. Yon ang purpose noon. So, gusto ng aking anak na bumili ng chocolates, pero sabi ko, hindi pwede yung candy or chocolate or something sweet. Nagtantrums ang bata sa loob ng Target. So, hindi ko muna binayaran yung pinamili kong groceries. Pinalagay ko na lang muna doon. Dinala ko ang bata sa loob ng kotse at doon, pinabayaan ko siya mag-tantrums doon. Nakabukas naman ang pinto ng kotse. Now, maya-maya may dumating ng mobile patrol ng police at kinu-question ako kung bakit ang bata ay umiiyak. Chinek ang bata kung mayroong mga bruises or something. Sabi ko, tinuturuan ko ng disiplina yung bata. So, kailangan po talaga ang disiplina. I believe, wala pong pinagbago ang bata nung araw at saka ang bata ngayon. Walang pinagbago yan. Parehong wala laman ang utak niya nang ilabas yan sa sinapupunan ng kanilang ina. Tayo ang nagbabago sa uri ng pagdisiplina at pakikitungo sa ating mga anak. I believe, spare the rod and spoil the child. Naniniwala ako dyan. Kailangan ang disiplina. Pero sa panahong ito, bawal na po yan sa Pilipinas. Sa Amerika, yung sarili mong anak, takutin mo siya, napapaluin mo, kukuha ng telepono yon at idadial ang 911. Yari ka. Kulong ka. Yan ang unang itinuturo sa mga bata. Kaya, ang mga bata na nakikita ko sa Amerika, siguro hindi lahat ang nakikita ko mga bata sa Amerika, kung sumagot sa mga magulang nila, even in public, mahihiya ang madre. Ay hindi po pwede kay June Banaag yan. Hindi po pwede kay June Banaag. Ano ang paraan ng pagtuturo, Grace, ngayon? May natutuhan akong paraan ng pagtuturo at pagdisiplina doon sa aking mga apo. Hindi ko na ginugulpe mga apo ko. Hindi ko na napapalo. Yung mga anak ko, napalo ko pa yan. Yung mga apo ko, hindi na kasi bawal na ngayon yan sa Pilipinas. Pero may style ako. Ano ang usong-uso ngayon na hindi maaaring wala ang isang bata? Gadgets. Cellphone o whatever, tablets. Kailangan nila, bahagi ng buhay nila yan. Okay? Yun ang ginagamit kong pandisiplina. Pag hindi nasunod, yung aking apo na ngayon ay doktora na, nandun sa Dubai, noong nag-aaral yon, pag sinabi ko sa kanya, kailangan umuwi ka sa bahay ng 10 o'clock in the evening, that's the latest kung may lakad siya. Pag lumampas ka ng 10 o'clock, 10:15 dumating ka sa bahay, surrender mo na sa akin ang cellphone mo. Dahil 1 linggo wala kang cellphone. Alam niyo kung gaano kahirap yun sa mga bata ngayon? 1 linggong walang cellphone, walang Facebook, impyerno sa buhay nila yon. Yon ang ating paraan ng pagdisiplina. Hindi mo na kailangang paluin.
Kung napanood ninyo yung ating Pest to Pest ngayong gabi, makikita nyo ang halaga ng pagtuturo ng values ng mga anak, ng mga magulang sa anak at ang pagdisiplina ng mga magulang sa kanilang anak. Sa nakikita natin ngayon, busy masyado ang mga magulang sa trabaho. Pagdating sa bahay, busy pa rin sa internet, sa Facebook, sa social media, at ang mga bata ay napapabayaan na. Yan po ang nakakatakot ngayon. Tingnan po natin, kapag lumalabas ang isang pamilya on weekends, and we do this on weekends, nakikita ko po yung mga bata na kasama ng mga magulang kumakain sa restaurant, hindi nag-uusap, kakain sila nang hindi nag-uusap dahil kung meron ng mensahe, iti-text na lamang yung kanyang kapatid na katapat niya dun sa table. Ganon. Wala na yung komunikasyon. At yan ang nakakatakot sa ating buhay.